Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Oh, kumusta? Binabati kong lahat na nanonood. Na sa wakas ay nagpasya ng maalis ang bilbil nila. Malapit na ang mga pagdiriwang ng bagong taon. 2 buwan na lang natitira. Lilipas ang Nobyembre nang hindi mo namamalayan. At ang Disyembre, yan na, kumbaga, bagong taon na. Kaya kailangan nating unti-unting maganda para sa mga kalabisan tuwing bagong taon, Para sa pagkain ng iba't ibang putahe at kasiyahan tuwing bagong taon. at kaya ang ating layunin ay paliitin ang ating tiyan hanggat maaari. Gawin natin ito sa abot ng ating makakaya. Maaring binibibyan tayo ngayon ng 2 buwan para magawa ito. Para pagkatapos ay makakain na naman tayo ng marami. Kaya, mga kaibigan, syempre, hindi mo maiwasan ang tamang pagkain, kailangan mo pa ring sundin ito. Para ito sa pagtanggal ng taba. Pero may isa pang problema. Kahit na pagkatapos mong tanggalin ang iyong taba sa ilalim ng balat, kahit na mawala mo na ito, may natitira ka pa ring ganitong klase ng anyo. Anyong, parang nakausli ang tiyan. Parang pumayat ka na, dapat masaya ka na. Pero pagtingin mo pababa, makikita mo pa rin ang nakausling anyo dito. Ito ang pusod. Mag-ingat ka. At nadidismaya ka sa lahat ng mga sinimulan mo. Iniisip mo, sayang lang lahat ng ginawa ko. Ganun pa rin ang tiyan ko. Hindi pa rin nagbago. Pero huwag kang malungkot agad, aking batang kaibigan. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang mga nagawa mong mali at magiging masaya at masigla ka ulit. Nakikita natin na sa pagkakataong ito, nakausli ang tiyan natin dahil sa nagbago ang posisyon ng balakang at sobrang pag-ikli at pagkapit ng mga kalamnan dito sa bandang ibaba ng likod. At ang mga kalamnan ng tiyan ay hindi kayang labanan ang sobrang lakas at tibay ng mga kalamnan sa ibabang likod. Ito ang mga nagpapatuwid ng likod, at partikular ng quadratus lumborum, nandito siya, sa pagitan ng ikalabindalawang tadyang at ng buto ng balakang. Napakalakas nitong umiikli at nagdudulot ito ng pagbabago sa posisyon ng balakang. Sa normal, dapat ganito ang posisyon nito, kita nyo. At dito na rin nakakaroon ng pagkakakurba sa ibabang likod. At kasabay nito, ang tiyan ay nakapasok. At ang mga kalamnan sa ibabang likod ay hindi masyadong tense at hindi rin masyadong maikli. Dito naman, makikita natin na ang lahat ay nakasalalay sa baywang at tiyan. Pero halos, hindi ito dumalaki. Hindi ito gumagana at hindi rin pwedeng gumana. Hindi rin ito naiigting. Kaunti lang na ang mga gilid ng quadratus lumborum ay sumasama sa paggalaw at ang rectus abdominis ay laging nagpapahinga. At ang ating layunin ay paaktibahin ang rectus abdominis at alisin ang sobrang paninikip sa ibabang likod. At kasabay nito, magbabago rin ang posisyon ng ating balakang. Ganito siya iikot pabaliktad sa direksyon ng orasan. Kung titingin ka ng diretso sa hilagang kanluran sa isang Lunes ng Nobyembre. Kaya mga kaibigan, magsimula na tayo agad. Para hindi lang puro salita, kundi batay sa mga numero at malinaw na mga katotohanan, kukuha tayo ng pinakatumpak na panukhat, medical ito. Metrometro, Magicauna abdominometro. Kaya, pansinin ninyo, upang makontrol ang bisa ng mga ehersisyo, syempre, handa akong sukatin ang sarili ko para sa prosesong ito. Ngayon, ang gagawin natin ay, kailangan nating pumili ng pinaka-epektibong mga ehersisyo. Kaya mga kaibigan, nakikita natin, parang hindi maganda. Nakikita natin dito na 106 sentimetro ito. 106 sentimetro ang panimulang punto natin. Diyan tayo magsisimula. Siguro, hindi? Hindi. Tingnan ninyo. Mali. Sa antas ng pusod, ayan, kinuha ko na, pati damit ko ay hinila ko rin. 103. Mas maganda na ang 103 kaysa sa 106. Mas malapit yun sa malusog na sukatan, di ba? Kaya mga kaibigan,
Ang panimulang punto natin ay 103 sentimetro. At ang layunin natin siguro minimum 82. Kahit papaano ganyan, bilang resulta ng mga ehersisyo natin ngayon, dapat nating makamit. Kaya, anong pwede nating gawin? Siyempre, hindi ka papayat sa oras na tumatakbo ang video. Kahit nasusubukan ko, kung napansin nyo, simula nang magsimula ang video, halos wala akong kinain na carbohydrates o taba. At habang tumatagal ang video, susubukan ko ring huwag kumain ng anumang pagkaing mataas sa calories. Tingnan din natin kung paano ito makakaapekto sa laki. Итак, Sige, tungkol din sa pagkain, sa madaling sabi. Ano ang gusto niyo unahin? Pagkain o ehersisyo? Pero nakikita ko, marami sa inyo ang kumakain na. Kaya pag-usapan natin ng kaunti ang tungkol sa pagkain. Habang ipinapakita ko ang ehersisyo, magkukwento rin ako tungkol sa pagkain. Siyempre, kailangan nating bawasan ang calories. Pero bukod doon, hindi rin dapat sabay na kumain ng carbohydrates at taba. Dahil pareho silang pinagmumulan ng enerhiya at kailangan mo itong lahat gamitin. Pero gayon din, dapat sapat din ang dami ng protina mo. At hindi dapat masyadong mahaba ang pagitan ng pagkain. Dahil biglang tataas ang antas ng asukal sa dugo at bigla rin itong bababa, magkakaroon ng matinding pagbabago. Ibig sabihin, pwedeng maipon ang taba sa ganitong paraan. Kaya mga kaibigan, mas maganda kung kaunti lang ang carbohydrates at iwasan din ang pagsasabay ng carbohydrates at taba. Lalo na sa ikalawang kalahati ng araw. Kaya mga kaibigan, ngayon sisimulan na natin ang mga bagay na makakatulong sa atin na mabilis na paliitin ang ating tiyan. Halimbawa, kung gusto nating masuot ulit ang paborito nating pantalon o kaya naman ay ang damit para sa isang anibersaryo. Nakahanda na rin ito sa atin, pero hindi natin maisuot. Kaya mga kaibigan, ang una nating gagawin ay aalisin natin ang sobrang pagigting sa ating ibabang likod at ibabalik ang kulang na tono ng mga kalamnan sa tiyan. Para dito, tingnan ninyo. Sa simpleng paraan, ay naintindihan na natin kung paano ito lahat nangyayari. Ang balakang, sa kasong ito, mula sa normal na posisyon, ay naging ganito ang posisyon. Umiikot ito. Nagkaroon ng ganitong pag-ikot. Tinatawag itong pagkakiling pasulong ng pelvis. Sa ganitong kaso, ang lahat ng mga kalamnan sa likod ay humigpit dito at umiikli dito sa bandang baywang. At nag-relax naman ang mga kalamnan sa tiyan. Ang unang ehersisyo ay para sa mga mahilig gawin ang lahat ng nakahiga. Yung ayaw ng masyadong maraming galaw. Ito ang babagay sa inyo. Kumuha kayo, sa kasong ito, ng gayetong klase ng bolster. Pero pwede kayong gumamit ng unan o kumot sa bahay. Hindi pwede ang tuwalya. Unan o kumot na pwedeng igulong, yun ang pwede. At ano ang gagawin ninyo? Hihiga kayo gamit ang inyong mga puwitan? Sa iba, ito ay mga kalamnan. Sa iba naman, kung ano na lang ang natira doon, ilalagay sa ganitong bolster. At dapat ang taas nito ay sapat para hindi dumikit ang inyong baywang sa sahig. Dapat may kaunting distansya mula sa sahig. At ang inyong gagawin, gamit ang lakas ng kalamnan, lalo ng pag-igting ng mga kalamnan ng tiyan, lalo na ang pag-igting ng ibabang bahagi ng tiyan, mapapansin ninyo na mas titindi ang pag-igting nito. Sa pamamagitan ng matinding pagsisikap, sinusubukan ninyong abutin gamit ang bahaging ito sa bandang nakausling bahagi ng ikalima at ikaapat na bertebrang lumbar. Mga ganoon lang o ang baywang. Sinusubukan ninyong abutin ang sahig. Ganito ang pagsisikap ninyo. Mas mababa, mas mababa, mas mababa, mas mababa. Parang binabaluktot. Kita ninyo, bumabaluktot ang ibabang likod. Nagbabago ang posisyon ng balakang at sinusubukan ninyong idikit ang baywang sa sahig. Hawakan ng ilang segundo, tapos itaas ulit. Isa pa. Idikit, hinawakan ng ilang segundo, tapos itinaas ulit. Ito ang unang ehersisyo. Sige. Subukan natin ito ng sabay. Oo? Sige nga. Sino man ang sumusubok din kasama ko, mag-comment kayo gamit ang inyong apelido. Hindi na kailangan ng pangalan. Apelido lang. Isulat niyo lang. Isulat ninyo? Magandang gabi. Ako rin. Sige. Ihiga ang puwitan sa rolyo. Pumili kayo ng rolyo na hindi masyadong mataas para kapag humiga kayo, hindi nakaangat ang inyong ibabang likod. Sundin ninyo ito. Ibaluktot ang mga binti.
at idikit ang inyong ibabang likod sa sahig. Pansinin ninyo na habang ginagawa ito, ang tiyan ay talagang humihigpit ng maayos. Sa ilang pagkakataon, huwag din itong gawin bigla-bigla dahil maaari kayong pudikatin. Mag-ingat kayo. Pagkatapos ay magre-relax din yan. Walang dapat ikabahala. Ganon din, idinikit ang ibabang likod, hinawakan ng ilang segundo, pagkatapos ay nirelax. Kung madali lang gawin, taasan ang rolyo o ituwid pa ang mga binti. Ulitin. Idinikit ang ibabang likod, hinawakan ng ilang segundo, at pagkatapos ay nirelax. Idinikit ang ibabang likod, hinawakan ng 2 hanggang 3 segundo, pagkatapos ay nirelax. Ang pinakamahirap na bersyon, syempre, ay kapag sinusubukan mong abutin habang tuwid ang mga binti. Ibig sabihin, tuwid ang mga binti, at gamit ang iyong ibabang likod ay naabot mo, hinahawakan ng ilang segundo, tapos nire-relax. Gumagawa tayo ng 2 set ng tig 10 ulit ng ganitong ehersisyo. At ang ikatlong set ay ang stretch. Ang luma at paboritong stretch. Inaabot mo ang iyong ibabang likod hanggang sa sahig at hinahawakan mo ang posisyon na iyon. At basta, humiga ka lang, nagpapahinga ng 20 hanggang 30 segundo. Inayos mo ang mga paa mo, ibig sabihin, para maramdaman mo ang effort. Medyo nahihirapan ka, pero dapat abot pa rin ng ibabang likod mo ang sahig. At siguraduhin mo, ilagay mo ang mga kamay mo sa tiyan. Kung tumitigas ito, ibig sabihin tama ang ginagawa mo. Kasabay nito, umiikot ang balakang at ang mga kalamnan sa ibabang likod ay talagang lumuluwag sa posisyong ito. Kaya mga kaibigan, tapos na ang unang ehersisyo. Ano? Susukatin na ba natin pagkatapos nito? O susukatin natin pagkatapos ng buong set? Sige, tingnan natin bawat isa. Bawat ehersisyo, tingnan natin kung anong resulta na binibigay sa atin. Ilang nga ulit? 115 yata. Oo, yun ang panimulang sukat, diba? Sige nga, tingnan natin kung ilan na tayo ngayon. Ayan, ay naku, 80. Hindi makita, ilan na? 82 na ba? Opa. Pumutok na. Hindi kinaya ng goma. Sige, anong meron tayo dito? Ay. Parang ganun din. Halos pareho. 100 at isa. 100 at isa. Oo nga, sandali. Isa pa. O sige na. 100. 100. 100 na lang. Medyo may epekto naman pala, ano? Sige. Tingnan natin kung anong mangyari pagkatapos. Sige. Tuloy pa tayo. Ngayon, itono natin ang transverse na kalamnan ng tiyan. Ano ang transverse na kalamnan ng tiyan? Hindi ito alam ng marami. Mayroong rectus abdominis na kalamnan. Nakita na ito ng lahat sa mga pelikula. Sa salamin, hindi pa nakita. Sa pelikula lang. Yung mga abs dito. Karaniwan, sa mga lalaking sporty sa mga beach. Sa mga babae, mas bihira ito. Tapos, yung mga oblique na kalamnan ng tiyan. Nandito yan sa gilid. Ito yung kung nakapagtabas ka na ng damo. Ayan, gumagana yan kahit papaano sa inyo. Tapos, meron pang transverse na kalamnan ng tiyan. Nasa loob yan, hindi nakikita. Siya talagang dapat nagpapanatili ng hugis ng tiyan mo. So, anong gagawin natin? Hahanap tayo ng suporta gaya ng mesa o pasimano ng bintana. Kahit ano, basta pwede kang bahagyang yumuko at ilagay ang mga kamay mo ng ganito. Parang sumandal ka. At ngayon, ang gagawin mo ay huminga palabas. At habang humihinga ka palabas, hilahin mo ang tiyan mo papasok. At hilahin mo ng ganon para yung harapang bahagi ng tiyan mo na malaki ay halos dumikit sa gulugod mo dito. Magagawa mo ba yon? Siyempre hindi. Pero subukan mo lang. Ayan, habang humihinga ka palabas, hinila mo ang tiyan mo papasok. Hinila, 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 hinila. Habang humihinga ka papasok, nirelax mo. Ulitin natin. Hinga palabas. Hilahin, hilahin, hilahin. Hinga papasok, relax. Hinga papasok, ibig sabihin mag-relax. Hinga palabas, hilahin papasok. At talagang subukan nating hilahin kung hanggang saan mo kaya. At habang humihinga palabas, mag-relax. Kahit medyo lumabas pa ang tiyan mo. Tapos na ang unang ehersisyo, 10 ulit. At ginawa na natin ang pangalawa na yon. Pareho lang ang simula. Hinila papasok habang humihinga palabas. At na yon, huminga tayo papasok pero hindi natin hinahayaan. Hindi natin hinahayaan lumawit ang tiyan. Paano ngayon hihinga? Kung hindi pwedeng paluwagin ang tiyan, humihinga tayo gamit ang bahaging ito, ang ibabang tadyang, dito,
Sa likod, kita mo, ang ika-12 na tadyang, handa na. Huminga na ako, pero hindi ko lang hinahayaan na lumabas ito. At itong mga kalamnan sa ibabang likod. Sinusubukan nating huminga gamit ang likod. At ganon, huminga palabas at hinigo papasok, huminga gamit ang likod, huminga papasok, huminga palabas at hinigo pa ulit, huminga gamit ang likod, huminga papasok, huminga palabas at hinigo pa ulit, huminga papasok. Gamit ang likod, huminga papasok, huminga palabas at hinigop, ituloy. Huminga papasok, huminga papasok. At ganon din, 10 ulit. Ano? Susukatin na naman? Oh, gawin na nyo ng 2 set. Ako, 1 set lang ang ginagawa ko. Kaya yung mga sentimetro ko na nabawas, i-multiply nyo sa 3. Yan ang katumbas ng 3 set. Ibig sabihin yan, kung ngayon, gaano nakabawas ang tiyan ko? Oh, pareho lang din ang lumalabas, kagaya ng dati. 100. Oh, mga 4 na milimetro yata yon times 3. Oh, sentimetro. Bawas ng 1 sentimetro. Ayos-ayos. Sige mga kaibigan, ang susunod na ehersisyo ay magsisimula na ngayon. Sige. Para dito, kukuha tayo ng ganitong klaseng roller. Lumapit tayo sa pader ng malapitan. Idikit natin ito. Ilagay natin ito sa pagitan ng ating likod, sa bandang baywang. Ilagay natin. Oh, ilagay mo sa may sakrum. Dito. Dito sa lugar na to. Ganito. Ayan, nailagay na. Hindi mahalaga ang haba. Kahit anong haba, pwede. Nailagay na. At ngayon, ang gagawin mo, tulad ng sa nakaraang ehersisyo, higupin ang tiyan, bahaging iikot ang balakang. Gaya ng ginawa natin sa 2 naunang ehersisyo. Ibig sabihin, nakikita nyo, hindi lang resulta ang binibigay ng mga ehersisyong ito, kundi tinutulungan ka ring matutong higupin ang tiyan. Oo, tinuturuan ka rin itong kontrolin ang sarili mong katawan. Ayan. At ang gagawin mo ngayon ay abutin ng kamay ang roller na ito. Una, sa isang gilid muna. Habang ginagawa ito, nansisimulang gumana ang mga pahilis na kalamnan kasabay ng pagigting ng transverse na kalamnan ng tiyan. Ibig sabihin, nakapasok ang tiyan mo. At gagawa ka ng ganitong mga pag-ikot. Sa isang direksyon. Ilan? 10 halimbawa beses, tama? Sa kabilang direksyon naman, 10 beses. 10. Salitan sa isang direksyon, tapos sa kabila, sa isa, tapos sa kabila. Gawin nyo ng dahan-dahan. Mas maganda kung gagawin nyo ito na minimal ang inertia at maximum ang paggamit ng mga kalamnan. Habang ginagawa ang ehersisyong ito, hindi lang ang tiyan ang gumagana, pati na rin ang likod. Lalo na ang mga pinakamalalapad na kalamnan. Pero kung itilt nyo pa urong ng ganito ang pelvis, mas maganda pa para mas maikot pa talaga. Naalala nyo, sa pinakaunang ehersisyo, inabot natin gamit ang ibabang bahagi na ito. Ibabang likod, di ba? Sa pader. At kung ilalagay natin ang royo mismo sa bahaging yon, sa lugar ng ika-5 lumbar na buto, otomatikong iikot ang balakang natin. At dito, kailangan nating gamitin ng todo ang mga kalamnan ng tiyan para sa pag-ikot na ito. At magiging medyo mas mahirap, pero mas kapaki-pakinabang naman para sa ating tiyan. Kaya, mga kaibigan, natapos na ang ikatlong ehersisyo. Lahat ng pag-asa natin nasa ehersisyong ito. Ibig sabihin, ang ating layunin ay nananatiling pareho. Ito ay 8.2 sentimetro ng sukat ng baywang sa antas ng tiyan. Dito, nakita ninyo, mismo sa harap ninyo ay gumawa ako ng ilang set. At dito, nakuha natin ng O. May nakikita na, hindi ba? May resulta na 98 sentimetro. Ito ang huling ehersisyo. Lumalabas. May epekto pala, no? Sige, isa pa. 1 set lang ang ginawa ko. Ngayon, tingnan natin ang pangalawa. Sa bawat 10 ulit, nababawasan ng 1 sentimetro. Ganon-ganyan ang mga patakaran ng ehersisyong ito, di ba? Sinong nakakaalam? Sino na ang naka-encounter ng ganitong mga bagay dati? Sa isang direksyon, tapos sa kabila naman. Huwag mahihiya, dahan-dahan tayong umiikot. Ramdam mo talaga. Parang ang mga kalamnan ng tiyan ay nagsisimulang gumana. At ang pangalawang paraan na ehersisyong ito, kapag kinuha natin itong roller
Ilalagay natin ito ng pahalang sa parehong lugar. At para sa mga may limitadong pag-ikot, ganito ang paraan ng paggawa. Pwede mong bawasan ng kaunti ang pag-ikot, pero makakakuha ka pa rin ng pareho pa ring effort. At dito, dahil mas maliit na ang distansya sa pagitan ng dingding at ang balikat mo, pwede mo pang abutin gamit ang balikat mo. Maabot ang dingding. Kaya mga kaibigan, isa na namang set ang natapos natin. Ibig sabihin dapat bawas na naman ng 5 sentimetro. Tama ba? Tingnan nga natin kung ano meron dito. Ay hindi. Hindi na talaga kaya. Tapos na. Sige na nga. Siguro bukas na lang. O mga kaibigan, nagsimula tayo sa ilan? Mga 120 sa tingin ko, tama ba? Sa huli, 78. O hindi na masamang resulta para sa halos ilang minuto? 5 hanggang 6 na minuto lang ang lumipas. 30 hanggang 40% ng kabuuan. Hindi masama, hindi masama. Araw-araw ninyong uulitin ito. Marami pang oras bago magbagong taon, kaya sapat na. Kaya mo pang makahabol. Sunod mga kaibigan, ang mga kalamnan sa tiyan. Ngayon, kailangan din natin itong isama sa pang-araw-araw na buhay. Ang problema ng taong ito ay matagal na aktibo ang kanyang ibabang likod, pero nawala ang koneksyon sa pagitan ng iyong otak at ng mga kalamnan sa tiyan. At isa sa mga magagandang ehersisyo para muling maibalik ang koneksyon na ito ay ganito. Panoorin ninyo. Tumayo kayo malapit sa pader? Gawin ninyo ito. Tumayo kayo nang ang mga daliri ng paa ninyo ay nakadikit sa pader. Ang mga hinlalaki ng paa. Ayan. Kapag tumayo kayo ng ganito, na ang tiyan o dibdib ninyo halos dumidikit na sa pader, dito makakaroon ng bigat sa inyong ibabang likod, sa lahat ng bahagi. Mapupunta ang bigat sa harapang bahagi ng inyong paa. Kung tayo ay bahagyang uurong paatras at palalawakin ng distansya sa pagitan ng tiyan at pader, sa pagitan ng dibdib at pader, automatiko mapupunta ang bigat natin sa sakong. Kapag ang bigat ay nasa sakong, ang mga kalamnan ng tiyan ay umiigting at nawawala ang sobrang tensyon sa mga kalamnan ng likod. Kusang pumapailalim ang balakang. Ang harapang bahagi ng paa ay nababawasan ng bigat at bahagyang kumaangat. At tayo ay dumidikit na mga hinlalaki sa dingding. Ngayon, bahagya mong itataas sa iyong paa. Ilalagay mo ang mga daliri mo sa dingding o dito sa, ano nga ba tawag dito? Gilid ng dingding sa sahig. Sa ganitong paraan, katatayo, para hindi ka na sumandal sa mga daliri. At sa ganitong paraan, ang suporta mo ngayon ay mas mapupunta sa sakong, sa gitna at likurang bahagi ng paa. At dito, mas lumalaki ang agwat. Ngayon, pansinin mo kung paano nagbabago ang tono ng mga kalamnan. Sa itaas ng balakang. Kung lilipat tayo sa harapang bahagi ng paa at itataas ang sakong, automatikong mas mabibigatan ang mga kalamnan ng likod natin dito. Kung lilipat tayo sa sakong at itataas ang harapang bahagi ng paa para hindi tayo matumba pa atras, automatikong magsisimulang manigas ang tiyan natin. Kaya, para mailipat natin ang bigat sa tiyan, kailangan nating bahagyang tumagilid pa atras. Parang sentro ng grabidad natin ay mapunta sa ibabaw ng sakong. At ang harapang bahagi ng paa ay hindi ganong mabigatan. Sa ganitong paraan, mas magtatrabaho ang mga kalamnan ng tiyan. At lahat ng mga ehersisyo na ginawa natin na nakatayo, tulad ng mga pag-ikot na ito, subukan nyo ring gawin sa parehong posisyon. At doon nyo mararamdaman na mas lalong gumagana ang mga kalamnan ng tiyan. Sige, oras na para sa pang-check na pagsukat. Pansin. Nakakakaba. Ano nga ba talagang nangyari? Ibig sabihin, gumana ba talaga lahat ng mga ehersisyong ito? O hindi na dapat subukan? Sige mga kaibigan, tingnan natin. O 90, 98, 97. Na yun.
Ganyan lang. O mga ilan? 98, 97. Ganyan ang kinalabasan. Sige na nga. Gagawin natin ito araw-araw. Magkikita tayo sa 31 ng Disyembre. At ipapakita natin sa isa't isa, kung sino. Kung ano ang kaya natin. O sige mga kaibigan, nagkakilala na tayo. At nagpaalam na rin tayo sa inyong mga tiyan. O sige, mag-ehersisyo tayo. Tumulong sa mga magulang. Hanggang sa susunod na palabas. Sa mga komento, isulat ninyo kung gaano ninyo nabawasan ang inyong mga tiyan. Sa sentimetro, may iba magsusulat. May iba naman sa ibang unit ng sukat. Kung ano ang mas madali para sa inyo. Hanggang sa susunod na palabas.